Yung kapal po nito is 9mm po ito, yung kapal nito. Ayan, yung ginawa po natin, ito po yung in-screw po natin doon sa bakal, doon po sa thread ng hagdan na ito na bakal. Sunod po natin ginawa nung nailagay na po natin ito, yung ginawa po natin, grinder po natin to. Pinagaspang po natin yan para masiguro po natin na didikit dito yung tile adhesive. Yan, so magandang araw po muli mga sir at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video nga po pala mga sir ay magbibigay lang po tayo ng update tungkol po doon sa hagdan na bakal na tinalis po natin. Ayan, so ito na po yung itsura niya ngayon. Ayan, so kung makikita nyo po, kung mapanood nyo nga po yung una nating video, makikita po natin doon kung anong klaseng bakal ba or anong klase ba yung hagdan dito dati. Ayan, so dahil nga po sa hindi na po pinapalitan or pinatanggal ng may-ari yung hagdan dito, so at kumbaga po pinatiles na lang. Ayan, so ito na po yung itsura niya ngayon. So ayan, so kung makita po natin yung ginamit nating tiles dito ay 20 by 80. Ayan, so isa lang po sa naging ginawa natin paraan dito dahil yung 80 po nito, dahil kung makita nyo meron siyang siksik dito. Ayan, kaya kung makita po natin meron siya ditong dugtungan. So ito po yung ginawa natin, pinutol na lang natin siya. Dito wala siyang putol, siniksik natin kasi kapag binuo po natin yan, hindi po natin may papasok dito dahil yun nga parehas may mapagsisiksikan dito. Kaya yung ginawa natin, nagputol na lang tayo dito. Ginawa na lang natin siyang dugtungan. So dito na lang din po natin pinesto yung dugtungan para kumbaga kasi kapag dito kitang-kita siya, kumbaga makikita siya. Dito po hindi siya gaano mapapansin na. Dahil dito rin po ilalagay yung railings natin. So ito po, naglagay din tayo ng step trim. Ayan, so ito po nabili ko po ito sa sa City Hardware. Ayan. So ito na lang po yung dinikit natin dito na step trim. Yung pinandikit po natin dito ay epoxy. So epoxy po yung pinandikit natin. Matibay po siya, hindi po yan natatanggal. So yan, so dito tayo sa baba. Pakita ko po sa inyo yung naging itsura niya. Ayan. So yan na po yung kanyang itsura. So bali wala pa po siyang pintura, kumbaga namasilya lang natin. Ayan. So dito po kung mapansin nyo, ito po yung bakal. Tinakpan natin siya ng cement board na 4.5 mm. Ayan, so ito po yung ginamit natin. At dito naman, kung mapansin nyo dito, yung nilagay natin, yung cement board din siya. Sanipa po siya na 9mm yung kapal. So yan po yung nilagay natin. Niribit na lang natin siya dyan. Ayan, so kung makita po natin na yan po yung kanyang yung dating hagdan, yung itsura. Bakal siya, siparalin siya na 20mm. 20mm po yung lapad. Ayan, so pati dito, nilagyan din natin siya ng mga cement board, tinakpan din natin. So ito naman, kasi kung mapansin nyo po dati, wala po ito, kumbaga open yan. So ito po, 4.5mm din po ito na cement board. Ayan, so matibay po siya. Hindi siya na lulundo dahil meron po yung mga framing dyan sa ilalim. Ayan, so dito naman po sa ilalim yan, yung pinalagay dito ni Madam is plywood na lang, yung tira nating plywood. So yan na lang po yung tinakip natin. Dahil dito po maglalagay din dyan ng stock room, matatakpan din siya. So okay na po yung plywood dyan. Ngayon, yung proseso po pala natin kung paano po natin na-tiles yung bakal na hagdan. Ayan, so meron tayo ditong tira na, yung tira natin, yung sobra sa
nilagay natin na yung cement board. Ito po yung cement board na nilagay natin dyan. Ayan, so kung mapansin nyo po, putol din siya dyan. Kumbaga yung ginawa ko, pinutol ko na lang sa gitna dahil yan, so meron po siyang mga bawas dyan. Kaya kumbaga po kapag kabuo yan, hindi po natin may papasok doon sa hagdan, hindi po siya makapasok. So yung ginawa ko, pinutol ko na lang. Ngayon ganito po yung ginawa natin. So ito po yung kapal po nito is ayan, nasa 9mm po ito, yung kapal nito. Ayan yung ginawa po natin. Ito po yung in-screw po natin doon sa bakal, doon po sa thread ng hagdan na ito na bakal. Ayan, so in-screw po natin siya diyan. Ayan, so in-screw po natin, ayan. So tinadtad po natin siya ng screw para sigurado pong dikit. Po. So ngayon, sunod po natin ginawa nung nailagay na po natin ito, yung ginawa po natin, grinder po natin to. Pinagaspang po natin 'yan. Para masiguro po natin na didikit dito yung tile adhesive, pinagaspang natin. So pagkatapos nga po natin may screw dito, ayan, kumbaga nilagay natin siya diyan, in-screw natin. So pinagaspang natin siya, bago po natin pinahidan ng tile adhesive na heavy duty. Ayan, so meron pa po tayo ditong tira. Ayan, so heavy duty siya na tile adhesive. Pinatuyo po natin siya 24 hours. So kung ba po pinahiran ko siya ngayon, bukas ko pa siya na-tiles. So ganyan po yung proseso na ginawa natin dyan. Kaya kumbaga po makikita natin, ayan, so dikit siya. Ayan, so wala po siyang kapak. Pure original mixture o pure tile adhesive lang din po talaga yung ginamit natin. Kaya yung naging kapal po nito, meron siya ditong nasa 1.5 mm kasi naka-slope po kasi yung hagdan dyan. Ginawa natin, na-level natin siya. Kailangan levelado. So nagkaroon tayo ng makapal na mortar. Inaabot siya ng 1.5 cm. Ayan, so ganyan po yung ginawa natin dito. Ayan, so yan na po yung itsura nitong hagdan na bakal. Po. Ayan, so yan muna po yung para sa video po natin na ito. At sana po nakapag-share tayo ng idea o diskarte kung paano ba natin maitatiles yung mga hagdan na bakal or yung mga bakal na surface. Po. So ganun po yung proseso na ginawa natin. At sa mga hindi po pala nakasubscribe, pakiclick na lang po ng subscribe button at pakihit na lang din po yung like para kung nagustuhan nyo po yung video na ito. So maraming salamat po sa panonood.